Isa po itong pambihira ngunit napapanahon na oras upang talakayin natin yung mainit na issue tungkol dito sa ating komunidad. Naimbitahan po natin ngayon si Monsi upang siya na mismo ang magtanong ng diretso sa akin nang nakabase ron sa mga opinion nung nakararami. Monsi, pagpasensyahan nyo na abala namin kayo para sana mabigyan ng linaw itong mga usapin tungkol sa akin. Minalabis ko po na maimbitahan kayo dito dahil kung mapapansin natin, halos 2 linggo na po tayong binubugbog sa media ng kabit-kabilang issue. Pero ako naman nagbingi-bingihan na at na-immune na dyan sa mga naririnig at napapanood ko. Kaya lang po, itong huli, napanood po ng aking may bahay at kahapon ko lang po nalaman na nagkaroon po kayo ng isang maiksing panayam na kung saan nagkaroon po ng impresyon na kung ating mapapanood para po bang parang hinihiling ni Monsi na dapat si JB naisama rin. Monsi, ano po ba yung tunay dyan? Okay, ganito. No? Opo. JB, nagkaroon dito ng unang tawagin natin searching o raid ng NBI, PIDEA, kasama ang Secretary of Justice. At yung araw na yon ay maraming nadalang mga kasama natin dito. 19 yata yun. Opo. 19. At pagkaraan nun, naging usap-usapan dito, bakit si JB hindi nakasama? Big time yan. So pagkaraan yan, ang 2 network ng TV ay nag-interview sa aming mga staff ni Director. Ang nakaupo ay si Madam Bobot Diaz, ako, si Rexy Morales, si Elsa Alabado, si Tetet De Castro, si Doktora Delara. Lahat kami in-interview ng 2 network na yan. At walang lumabas. So ano po ibig sabihin yung walang lumabas? Walang lumabas na balita, hindi na balita kasi ipinagtanggol namin unang-una. Ako nga una nagsalita. Ang una kong tinalakay ay yung musical instruments. Opo. Kasi ang binabanggit nila ay si Herbert. Bakit daw maraming instruments? Sabi ko, dapat nga pinuprovide yan ng ating gobyerno dahil mayroong mga taong may talento sa musika. 2 kasi ang pwedeng gawin ng tao, legal at illegal. Yung legal, halimbawa, magaling ka sa musika, at pangalawa, yung illegal, napunta ka rito dahil sa illegal. Hindi natin susuportahan yung illegal, kundi yung legal. Kung buhay musikero ka, yun ang ginamit ko salita, buhay musikero ka, tulungan natin yan. Kung sports ka naman, sa sports. Kung sa religious ka naman, tulungan natin yan. Hindi nabigay ng gobyerno yan. May mga bilanggo na kayang bumili niyan at kayang magtayo niyan. Halimbawa, tennis court, basketball court, walang masama yan. Pinutulungan natin ng gobyerno. Maglakad kayo dito. Paglakad ninyo sa loob, ang lalakaran ninyo sementado. Sino ba nagpasemento niyan? Gobyerno ba? Bilanggo. So, tinanong pa ako, so you see nothing wrong with that? Sabi ko, pinulit ko, I see nothing wrong. Hindi lumabas sa TV yun. So nasabi niyo po lahat yan, pero malinaw po na hindi pinakita ng 2 Oo, kaya kahit nasabihin ko, JB, na si JB mas maraming instrumento eh. Actually, hindi kita dinidiin doon. Pinupuri kita kasi mas marami kang ginawa. Natulong sa gobyerno, kaya lang ang impression ng mga nanonood yata, sabi nga ng kapatid ko, tumawag, Kuya, pinahamok mo si JB, di ba kaibigan mo yan? Sabi ko, hindi. Yun nga po ang nakakatawa at nakakalungkot at the same time. Kasi ang opinion po at ang reaksyon ng mga kasama natin dito, sabi niya, Commander, galit yata sa'yo si Monsi. Kasi bakit daw, ba't daw hindi ka isinama? Sabi ko, nakausap ko si Monsi. Sabi niya, na-edit daw yung... ganito yun. So, ganito yun. Yung araw na yun, in-interview kami. The next day, kasi umaga yun eh. Nung gabi, may nag-text sa akin, bukas pumunta kayo sa office ni Director, 6:30 in the morning, darating si Secretary de Lima. Okay. Darating na naman kinabukasan. Pag dumating nga nun, umaga, nandyan. May lumapit sa akin isa na namang reporter. Opo. Hindi siya kasama sa talagang grupo kasi lahat ng grupong pumasok dito naka-vest. Siya hindi naka-vest. Wala siyang purpose, layunin na pumasok dito. Ang layunin lang niya ako, kausapin ako sa labas, interviewin ako. Okay. Dahil meron siyang mga set of questions. Opo. Ang unang-una, JB, ganito, may notebook nga siya eh. Opo. Sabi niya,
meron daw siya kang kasamang reporter na hindi naman naka-assign sa Bilibid, kaya hindi pwedeng pumunta dito, pero nirelay sa kanya na may tumawag daw dun sa reporter na yon at sinasabing, ang tumawag ay ex-convict. Okay. At sinasabing, dito raw may namumuong tension kasi hindi ka daw nakuha at ang opinion daw ng kabilang pangkat, yung opposition mo na pangkat, ay nagsasabing dapat nakuha ko rin. Tinanong ako, totoo bang may tension? Sinabi ko, wala. Okay. Hindi rin lumabas sa TV yon. Kasi pag sinabi ko meron, ilalabas yun. Oo. Siyempre, Oo. pag wala, walang balita. Pero pag sinabi ko meron, wala naman talaga. Sabi ko, wala. Wala. Tapos tinanong niya ako, ano ba yung tension na yon? Ikaw, wala talagang tension. Pero meron mga nagtatanong lang talaga sa akin mga tao. Hindi, unang-una, hindi tanong, statement. Na hindi ko talaga kakagatin, walang basehan. Opo. Sabing ganon, doon daw sa mga taong kinuha, kasama ka daw sa listahan, kasama sa listahan yung JB Sebastian, pero yung last minute, palit ulo, ibang kinuhang tao. Yan pong mga taong yan na nagsasabi na meron pong ganung statement. Oo. Ano po yan, mga kapwa natin na bilanggo? Kapwa natin bilanggo yan, ha? Pero Opo, siyempre, hindi ko rin sila papahamak, pero yun na narinig ko. Opo. Sabi kong ganun, ba't ko hindi kakagatin? Unang-una, ba't mo sinabing may listahan? Nakita nyo ba yung listahan? Opo. Kasama ka daw sa listahan. Anong listahan yun? Okay. Saan galing yun? So, hindi ko kinagat yun. Pangalawa, sabi nila, bakit nga daw hindi ka nadala? Ang nasa isip ko, ito ngayon, nagkwento na ako ngayon, marami na akong sinabi. Ikaw nang tatanungin ko. Ano sa palagay mo, bakit sila kinuha? Una ho, siguro, mas magandang balikan natin yung bakit hindi ako naisama. Oo. So, sa opinion ko, at hindi naman ho ko credible para sumagot kung bakit ako hindi naisama, kailangan mo natin ugatin. Paano ba natin masasabi kung sino yung kasama? So, balik mo tayo rin sa listahan. Di umano, merong listahan na nakalista ang mga pangalan. At parang ang dating, inalis ko yung pangalan ko at meron akong may mga ipinalit. Paano natin mapapatunayan yan? Yun nga eh. Ako, hindi ko alam na merong listahan. Pangalawa, hindi ko alam na kung meron man na ako ay kasama. At lalong pangatlo, kung meron mang listahan, hindi ko lalong alam kung sino-sino. Pero ako ay nangangamba na ako ay makakasama dyan sa mga yan dahil nakikita ko yung pangalan ko sa media. Sa loob na halos na isang linggo, pinakikita yung iba't ibang pangalan, kasama ako, kasama yung mga ibang nandoon na sa NBI. At ang problema, meron naman ding hindi mga kasama na ibibigay na nai-report sa media. Oo. So, ang nakikita kong impresyon dito, parang nagkikreate ng impresyon sa isip ng mga tao rito na porket nakasama ka doon sa media, nakasama ka ron sa mga naunang report, kinakailangan, maikisama ka doon sa kukunin. So ako alas 11 ng gabi, dahil alam naman natin, minsan may mga nag-leak na information dyan, papasok daw ang NBI dito with Department of Justice Secretary, nakapantalon ho ako, nakasapatos, may dalang bag. At ako hindi nagbibiro, at ako'y naghihintay na kunin. Dahil hindi naman ho bago sa akin itong ganito. Kung mababalitaan kung matatandaan natin yung pagsabog ng Granada noong mga nakaraang taon, lahat ho kaming mga leader ng pangkat, kinuwal lahat at walang paliwanag at inilagay sa isang Bartolina sa medium. Pero bago po mangyari yun, pinasok ko yung kubol ko. Sinerching ho ako, nahulihan ho ako ng alak. Nahulihan ho ako ng 56,000 na pera. Yan po nailathala sa isang periodiko. Nung araw din mismo ngayon, ako po ay binartolina. Kaya gusto ko lang hong linawin dito na ang Bureau of Corrections ay walang pinapanigan. Nagkamali ako nung una, ako ay naparusahan. Ngayon, ito ngayon, papunta ako sa tanong nyo kung bakit ako hindi naisama. Sa palagay mo. Magmula ho noon, dumating ako, pagkagaling ko sa Bartolina, magpapasko noon Tandang-tanda ako Pero bago ako bumalik dito, nagnilay-nilay ako kung ano yung sinapit ko rin sa loob ng Bartolina. Sabi ko, anong mensahe meron dito? Kasi sa tuwing gabi na matutulog ako, may fireworks. May fireworks. Sabi ko, parang nang-iinsulto. Tinatagtad ka ng surot, nakakit ka ng surot, ang init-init, pero may fireworks. Tingin ako sa labas, tingin ako sa polo ko nakasabit. Tingin ako sa labas, tingin ako sa polo ko na nakasabit. Yung polo ko nakasabit kulay asul. May nakasulat medium. Medium. Sabi ko, baka may mensahe yung langit sa akin.
na baka sa susunod, kung sakaling bibigyan ako ng pagkakataon na makalabas dito sa Bartolina, baka kailangan ng pamumuhay ko, medium na lang. Hindi na maximum. Pero hindi literal na medium at maximum na kalagayan. Kung hindi medium na state of mind, na medium na pagganap ng pagkatao. Oo. Kasi sabi ko, wala